for today's video is I'm going to do my makeup. Andito siya. Oh my god, ang bigat. Andyan siya. Actually, andito siya sa pink na to. Lahat ng mga gagamitin kong makeup. Pero, hindi ko siya natanggal. And, dito sa drawer na to is nandito lahat. May makeup, may skincare, and all. So first, gagamitin ko itong from Detail. Lip gloss. Tagal kong ginagamit to in fairness. And then is itong the original Hyalocera Moisturizer. And then yung pang prep sa skin before mag-apply ng makeup. And may kasama siyang spatula. Actually, pag ginagamit ko ito is hindi na ako nagpa-primer. Kasi ang kapit niya na talaga. Wala na siyang 2-in-1 like moisturizer and primer. Is magka-foundation ako and gamit ko yung sa Detail Fresh Filter. So, ipag-mix ko lang to and then yung Everbelena na Fearless Serum Skin Foundation. Kasi masyadong dark sa akin kung nabili kong Detail na foundation. Kasi nag-oxidize pala siya. And hindi ko alam. So, yun. Ito naman sa Everbelena is yung shade Pearl yung kinuha ko. Mas light siya. Para mabalance na yung Detail foundation. So, just use a brush. Tapos, puff. So, ayan. Ano ba pwedeng pag-usapan natin? Ang ganda niya talaga. Ano ko po? Perfect siya for me. And favorite ko siya. Ayan. Kapag napilay ko na. Okay, so, I think let's talk about college na. Or my college journey. Oh my god. Sorry mo ko rin. When I was second year yata is meron akong na low grade na isang subject. Eh, diba, yung per subject na is may mga prerequisite siya. So, na-enjoy ko siya. And yung prerequisite na is hindi ko siya pwedeng i-take kasi nga, no grade ako dun sa subject na tinake ko. So, ayun, ang ating mo is extended ng isang taon sa college. Pero, wala naman pagsisisi doon. Kasi, nag-enjoy naman ako. Nag-enjoy sa college. Pero wala naman pagsisisi ng 5 years ako sa college. Kasi nakita ko naman yung sarili ko na talaga naman nag-grow ako. My next step is concealer from Squad and Get Ready With Me. So, ayun. Itong Get Ready With Me is nilalagay ko siya under eye and ito is pang spot concealer. So, ayun. Continuation ng kadaldalan ko. So, ayun nga. Mahalaga sa parents ko before is hindi ako buntis. Kahit na ma-extend ako sa college, mahalaga di ako buntis. So, ayun pinakamalaga sa kanila. And ayun, hindi naman ako like nawala ng gana mag-aral yun. Instead, talagang sinipagan ko and ginawa ko yung best ko. Diba? So, ayun. Lagay na tayo ng concealer. Okay sa parents ko. Pero, hindi ako nakaligtas sa mga chismosang kapitbahay namin. So, ayun. Doon, ang dami nilang nasabi. Like, ang dali-dali na nga lang ng course mo. Na-extend ka pa. Ate ko, sino nagsabing madali ang eduk, ha? Diyos ko, akala ko din una madali yan. Alam niyo ba, simula bata pa lang ako. Ang pangarap ko nagtaka is maging teacher. So, lagi ko sinasabi pag tinatanong ako, ano gusto mo paglaki mo, ano kukunin mo sa college yun? Teacher po, ito po. Kasi akala ko madali lang. Madali lang sa makabilang buhay talaga. Mas madaling sa makabilang buhay. Anyway, hindi, pero, ang ate ko, sino nagsabi sa inyo madali ang eduk course? Sino? Patampal, isa lang. Kasi hindi siya madali, ate ko. I-scam din ako yan. Yung madali na yan, hindi talaga madali ito. Yung andun ako sa internship, sa field study namin, excited pa ako. Sabi ko, carry yun. Hindi ako iiyak dyan.
Hindi iiyak. Diyos ko, gabi-gabi umiyak ang babae na to. Talaga naman. On the other side naman is, enjoy ko naman yung field study ko. At yung internship. And doon ko talaga napatunayan na hindi talaga madaling mag-edu. Hindi talaga madaling maging teacher. And dito ko naranasan yung halos wala akong tulog. Yung kulang tulog ko. Or minsan pa nga isang oras lang, minsan 30 minutes. Ganun lang, parang umidlip lang ako. Ganun. Kasi nga, limang beses kami magtuturo sa isang linggo. Tapos dalawang subject pa yung hawak. So, syempre, kailangan gumawa ng dalawang lesson plan kasi dalawang subject eh. Diba? Araw-araw yun talaga. So, ayun yung nagpahirap talaga sa akin yung paggawa ng lesson plan. Talagang sinupok yung pasensya ko doon. Talagang inubos yung brain cells ko. As in, sobra akong umiyak nun. Sobra akong sobra akong nag-breakdown nun. Tapos, as in, sa sobrang stress before, ang dami ko naging malilit na pimples nun. Diba, pinuproblema ko parang yung mukha ko kahit stress na ako gano'n. Kasi diba, sabi nga nila, kapag educator teacher ka, kailangan presentable kang harap sa mga bata. Kasi nakaka-attract din sa kanila yun na tumingin sa'yo, mag-focus sa'yo, gano'n diba. Sabi ko nga nila sa akong prof nun is, mag-lipstick to kami ng red. Kasi yun nga, na-attract yung mga bata sa makulay na mga bagay, diba? So, kapag red daw talaga is, parang doon mako-focus yung attention ng mga bata gano'n. Tapos, mas mababasa nila or makikita nila yung sinasabi mo kasi red lipstick ka. So ayun, next naman is yung sabi nila, pag nag-edu ka, kailangan malakas loob mo, which is true. Totoo. Kailangan may kapal ka ng mukha. Kailangan walang iyak ka kapag nag-edu ka. And honestly, ako naman is takot ako sa public speaking. And nahihiya ako na sa maraming tao, nahihiya ako magsalita sa harap ng maraming tao. Pero ayun, nawala yung hiya ko, kumapal yung mukha ko simula nung nag-take ako ng edu. And totoo talaga na kapag mahihain ka, tapos edu ka, like, mahihain ka diba, tapos nag-edu ka, tapos hindi mo tinutulungan yung sarili mo na i-boost yung confidence mo, is walang mangyayari sa'yo. So, ayun nga, as I was saying is, pag nag-edu ka, kailangan talaga mataas yung level of confidence mo. Kasi kapag hindi mo tinulungan yung sarili mo na, kapag hindi mo tinulungan yung sarili mo na i-boost yung confidence mo, is walang mangyayari talaga sa'yo. Kailangan talaga pakapalan ng mukha ganun. Especially, laging may demo before pa mag-field studies, parang magkakaroon kayo ng iba't ibang klaseng demonstration para paghahanda na rin kapag andun na talaga kayo sa field study or sa actual classroom. So ayun, talagang doon ko talaga pinush yung sarili ko na I can do more, na kaya kong humarap sa maraming tao. Like, talagang sinasabihin ko yung sarili ko na kaya mo yun, kaya mo humarap sa maraming tao, kaya mo magsalita sa harap ng maraming tao, ganun. So, ang mindset ko lang nun is like, pakinggan ka man nila or hindi, ang mahalaga is ipakita mo sa kanila na hindi ka takot na humarap sa maraming tao. Kasi kapag once na in-observe ka ng supervisor mo or ng prof mo during demonstration and nakita nila na kinakabahan ka, mas parang ihahatsit ka, parang ganon. Like kapag kunyari after demonstration is, syempre, hindi mawala yung mababa yung bibigay na rate sa'yo kasi ginagradean din yun kung paano ka tumayo sa harap, kung paano ka magsalita, kung paano i-deliver yung lesson mo, and kung ready ka ba ganun, or like may mataas ka ba na confidence ganun. So ginagradean talaga yun, guys. And sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo talagang maging poised like that. Kailangan mo talagang tulungan yung sarili mo na huwag kabahan or huwag mo ipakita sa kanila na kinakabahan ka. During demonstration is kaharap mo ng mga classmate mo, ganun. So, ayun, mas kinakabahan talaga ako kapag kaharap ko yung mga classmate kung nagde-demo kaysa sa mismong mga bata and sa advisor. Kasi nung like third year yata or third year is may mga demonstration kami nun, and mas kinakabahan ako, guys, na mag-demo sa harap ng classmates ko kaysa sa nung internship, kaharap yung advisor and yung mga bata. So, mas kinabahan talaga ako nung nagde-demo pa lang ako sa classroom na ang student kunyari is, or yung mga bata kunyari is mga classmate ko. Kaysa nung intern, kasi nung intern, guys, na-enjoy ko talaga magturo, na-enjoy kong humarap sa mga bata and sa resource teacher ko nun. So, let's move on to the blush. Ang gamit ko is from Vice Cosmetics and from Get Ready With Me. So, ito, ang shade niya is Always Charming, and ito is Pablo's Latte. Sorry. Magaluin ko lang sila. And, ano pa ba? Next is, sa paggawa naman ng lesson plan. Madali lang siya. Madali lang gumawa ng objectives, ng kung ano yung magiging like method mo, kung paano mo siya ituturo, kung paano mo siya i-deliver, ganyan.
experience ko is, mas nahirapan lang akong gumawa ng activities. Talagang, doon ako nagtatagal. Yung imbis na 30 minutes ko lang gagawin yung isang lesson plan per subject is nagiging 1 hour and a half hour siya. Kasi nga, sobrang hirap ko sa pag-iisip ng activities. And ayun, kailangan talaga iisipin mo muna kung, like, pag ganyan nakaisip ng activities, kailangan isipin mo kung paano siya i-execute, ganyan, kung paano siya magiging engaging sa mga bata. Ayun. And syempre, kailangan age appropriate din yung gagawin mong activities. Kasi baka hindi kayang gawin ng hinandle mong grade level yung activities na ginawa mo. So, kailangan talaga is like, kung grade 1 yung hawak mo, syempre, yung mga activities mo grade 1, ganyan. Kasi is kailangan yung lesson plan nyo is smart siya, which is yung specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound or time-based. So, kailangan pasok yung smart na yun sa gagawin yung lesson plan. And guys, hindi binabara-bara yung paggawa ng lesson plan kasi papacheck mo yan, and kapag binara-bara mo lang siya or like yung may magawa is like, ikaw din yung mahihirapan kasi papaulitin sa'yo yan. So, might as well na galingan nyo yung paggawa ng lesson plan and talagang pag-isipan nyo bawat detail na ilalagay nyo dun. So, I'm going to set my face na with BYS Compact Powder. So, kung katulad din kita na sobrang iksi ng pasensya, tapos nag-edu, ay, talaga naman ate ko, practicein mo na kung paano hahaba yung pasensya mo. Kasi, lalo na kung bata yung hawak mo. Naku po, hindi pwedeng ipakita mo, irritable ka sa kanila kasi, like, magwo-war sila or hindi ka nila tatantanin sa kakatanong kung bakit galit ka or bakit parang naiinis ka gano'n. So, hayaan ko lang muna siya dyan and gagawin ko yung eyes ko. Oh my god, I didn't know kung maayos yung pagkakagawa ko sa eyes ko. Okay na yan. Oh my god. So, ayan. I'm using Chuchu Pretty Betty for my powder blush. So, i-mix ko lang yung dalawa. And, oh my god, be careful. Kasi, sobrang pigmented na to. Paano yung interview order ko? Twice. Sobrang tagal na dumating. So, yun. Go back to our topic. Oh my god, wait lang. Kukulangan ako sa blush. Anting kulay sa baba. Okay, so ayun. Going back to our topic is, isa sa mapapayo ko. Okay, so isa sa mapapayo ko kapag nasa internship na kayo is matuto kayong makisama. Yes, makisama sa kapwa nyo, practice teachers, and of course, sa mga school personnel. Kasi guys, hindi sila yung mag-a-adjust para sa inyong mga PT. So, kailangan yung mga PT ang mag-adjust sa mga school personnel ng school na mapagde-deployan ninyo. So, yung bawal, yung attitude, ganyan. So, huwag kang marunong dun. Like, personal experience lang na. Or based sa naging experience ko before. Is, huwag ka talagang magmama-attitude sa kung kanino man. And, always remember na respect is a must. So, respetuhin mo yung bawat taong nasa school na pinag-deployan mo. Respetuhin mo yung resource teacher mo. Respetuhin mo yung kapwa mo PT or yung team leader nyo. Meron kasi mga ganun sa amin. Ang powder contour na, and I'm using the squad quadro, ano tawag nila dito? Basta yung squad, and ito lang gagamitin ko, yung brown, for my nose contour. So, yun nga guys, as I was saying, is please respect everyone. Respect your co-practice teacher. Respect your resource teachers, the school head, everyone guys. Even the students, respect them. Show respect to them. And of course, babalik naman sa yung respect na binibigay mo sa kanila. And, ayun nga, kapag merong suggestions or like may gustong ipabago yung resource teacher mo for you, pag nagtuturo ka na is like, oo ka lang ng oo, yes lang ng yes. Okay? So, huwag kang hihinti kasi hindi ka magaling katulad nila. So, ayun, huwag kang magmagaling. Okay? So, hini-help lang nila tayo para sa madagdagan yung kaalaman natin and ma-shape yung skills na meron tayo as a practice teacher.
next is highlighter. And ito gagamitin ko from squad again. And ayun, lumawala tayo sa usapan. Hindi ko na alam kung nasa na tayong point ng usapan. Okay. So, na-remember ko na. Nag-graduate lang. Okay. So, ayun. Ang tawag doon. Huwag tayong hindi kapag may mga sinasuggest sila sa atin. Oo lang tayo ng oo. Yun yung huling usapan yata. Okay. So, ayun, nire-remind ko lang din kayo na always respect din yung personal space ng bawat isa sa school. Like, yung sa student, of course, yung relationship mo between sa mga student mo is kailangan, nandun pa rin yung respect, okay? So, pwede pag-close sa kanila, pwede maging malapit yung loob mo, pero andun pa rin dapat yung respect. And even sa resource teacher mo, kapag mabait sa'yo, it's okay, okay? Ayun, respect mo pa rin yung personal space ng arte mo. Hindi porket sobrang bait na sa'yo is like parang aabusuhin mo na, ganon. So, ayun. And also, guys, matuto kayo mag-thank you every time na may ibibigay sila or like kapag kunyari magpapatulong kayo, ganun. So, always kayo mag-thank you. And one more thing is like, kapag may hindi kayo alam, like, for example, yung sa pag-laminate, ganun. So, inutusan ko mag-laminate, hindi mo alam mag-laminate, ganun. Don't be shy na magtanong sa mga teachers, sa mga professional teachers doon kung paano mag-laminate, ganun, kung paano gawin yun. Kasi guys, ayun nga, sabi ko, huwag kang magmarunong kasi baka ikapahamak mo yan. So, ayun, gusto nila yung nagtatanong-tanong ka kasi sabi nga nila, di ba, matalino yung mga taong nagtatanong, hindi yung mga nagmamarunong. So, ayun, kung hindi mo talaga kaya is like, humingi ka ng tulong, walang masama doon, okay? Walang masama sa paghingi ng tulong. Oh my God, sobrang dutot na. So, walang masama sa paghingi ng tulong, guys, okay? Kasi sa paghingi ng tulong is may natututunan din tayo, okay? So, don't be afraid na mag-ask for help. Okay, so, nag-spray lang dito ako ng setting spray. And, bubalahin ko na yung nasa lips ko. Don't forget to Don't forget to prep your lips, guys. Lalo kung kayo ng matte na lipstick. Kasi ako, I love matte lipstick. No. Lip liner from Vice Cosmetics. Ayan. And, ayun guys, another advice then is like, wait lang. Pusin ko lang to. Another advice is, bukod sa sinabi ko nga na kailangan maging presentable ka. I'm not saying na presentable na sa pananamit lang, okay? So, kailangan presentable ka rin sa pag-aayos or sa mukha mo, okay? Lalo na yung buhok mo, kailangan nakaayos din yan. Hindi lang dapat yung mukha yung nakaayos. Kailangan pati buhok. Hindi lang dapat yung damit. Hindi lang dapat yung mukha. Kailangan pati buhok nakaayos. Kasi, sobrang laking tulong din yan para sa'yo. And, ayun nga, kapag presentable ka kasi tignan, of course, titignan ka ng mga bata. Like, parang natin nila sila sa'yo kasi nga, presentable ka tignan. And, of course, yung sa way ng pagtuturo mo, kung paano mo sila i-handle kapag sobrang ingay na, ganun. So, kailangan mag-isip ka rin ng strategy mo. And kailangan may classroom rules ka rin na kailangan nilang sundin. Kasi, kapag nagsimula ka na lang basta-basta na magturo, ganun, tas wala ka sinabi sa nila na kahit simpleng, okay, kapag andito na si teacher sa harap, kailangan natingin lang kayo sa akin, makinig, huwag tayo ng tayo, huwag maasapuan. Kahit simpleng ganun lang, hindi mo sinabi sa kanila, talaga magkakagulo sa classroom. So, kailangan before you start, is nakapag-energizer na, and then sabihin mo yung mga rules mo while you are teaching. Kasi, nakakatulong din para sa kaayusan ng mga bata ng pagtuturo mo. Yun nga, yung classroom management is sobrang importante talaga, guys. So, ayun, kailangan mag-isip ka na rin ng strategies mo, ng mga cues mo, kapag sobrang ingay na sila, ganun. Kailangan, alam mo na kung ano yung gagawin. Kasi, lalo na sa mga bata. Kasi kapag likas na sa mga bata, di ba, yung sobrang gulo, sobrang ingay, sobrang daldal. So, kailangan talaga marami kang baon ng mga cues para sa kanila. So, yun. Next naman is, okay, so ito yung pinaka-importante sa lahat. So, next is, yung sarili mo, of course. Unang-una yan dapat na inihahanda mo. Ihanda mo yung sarili mo. Hindi lang basta yung mga gagamitin mo or whatsoever. Kailangan pati sarili mo ihanda mo. Kasi yan yung magiging foundation mo. Yan yung magiging pinaka-center ng teaching internship mo yung sarili mo. Kasi kapag hindi mo inalagaan yung sarili mo or like hinayaan mo lang na magkasakit ka, ganyan, paano ka makakapagturo, di ba? So, kailangan ihanda mo yung sarili mo, kailangan maging healthy ka and
guys. Hindi pwede yung konting sakit ng ulo is absent ka na. Hindi pwede yun. So, kahit masakit ulo mo, kahit masakit ang kailangan mo pumasok, lalo na kung may time kayong kailangan i-render. So, ayun nga, kailangan i-ready mo talaga yung sarili mo. So, hindi lang physically, of course, mentally and emotionally. So, ayun lang naman for today's, and sana nakatulong yung mga sinasabi ko. And, of course, lastly pala is mag-lipstick muna tayo. See, yung matte, ano nila yan, mousse tint, and then photo O, pinag-mix ko lang. Ito, shade M17. Lagay ko na siya sa inner. Sobrang ganda ng shade na yun, guys. Bagay siya sa warm undertone like me. And then, itong mousse tint ng Easy in the shade 30 sa inner, outer. Okay guys, that's it. Thank you for watching.